Hello po! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng bibingka. Para po doon sa mga nagre-request sa atin kung paano ang paggawa ng reseping ito, ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa ng bibingka. At ito po ang ating mga kakailanganin. Ang gagamitin ko po dito ay rice flour, 1 cup of rice flour, 1 cup of granulated sugar, 1 cup of coconut milk, 5 tablespoons of fresh milk, 1/4 teaspoon of salt, then meron din tayo ditong 3 raw eggs, butter, softened butter, so bali room temperature po. Itong ating butter, 70 grams of softened butter, then meron din tayo ditong baking powder. So, gagamit tayo ng 2 teaspoon of baking powder. Then, para dun sa ating toppings, meron tayo ditong grated cheese, fresh coconut. Ito, gugudgurin natin. So, ang kailangan po natin ay fresh grated coconut. Then, salted eggs. Okay. Ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating recipe ng bibingka. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon, ang gagawin po natin, o una nating gagawin, itong rice flour, ilalagay natin dito sa isang bowl. Ilalagay natin yung ating salt. Then yung ating baking powder, 2 teaspoon of baking powder. Mix natin. Okay. Set aside muna natin ito. So, narito yung ating softened butter. Then, ilalagay po natin dito yung ating granulated sugar. Ibibit natin hanggang maging creamy. Okay, dapat ganito yung maging texture nitong ating butter and sugar mixture. Then dito, ilalagay po natin yung eggs. Pa isa-isa. Ibit natin. Then ngayon, narito po yung ating butter and egg mixture. Ang gagawin natin ngayon, pagsasamahin natin yung itong ating flour mixture, lalagay natin dito sa eggs. Okay. I-add natin pa konti-konti para hindi sumabog yung ating flour. Okay, lagay na natin lahat. Haluin natin mabuti hanggang sa magsama-sama siya lahat. Kailangan dito maging well blended siya. Then ngayon, ilalagay natin itong ating coconut milk. 1 cup of coconut milk. Pati na rin yung ating fresh milk. Haluin natin mabuti. Kailangan lang na i-preheat na po natin yung oven.
sa 375 Fahrenheit. So, bali 190 Celsius. I-bake po natin ito sa una 15 to 20 minutes. Then, dito po natin i-bake. Narito yung ating baking pan. Then, iline lang natin ng cooking paper. Then, dito ilalagay natin itong ating mixture. Then, ibe-bake na po natin ito. After 15 minutes baking, so, hanguin muna natin. Then, ang gagawin po natin dito, sprinkle natin ng cheese. Then, lagyan po natin ng salted eggs. Lagyan ulit natin ng cheese. Then, ang gagawin po natin, i-bake natin ito for another 15 minutes. Then, after that, okay na ito. So, yun na yung last na pagbe-bake natin dito sa ating bibingka. Okay, ibabalik po natin ito sa oven. Bake natin for 15 minutes ulit. Then, maghihintay tayo ng another 15 minutes to 20 minutes ulit. Okay. Then, ngayon, i-check po natin itong ating bibingka. Then, para makasigurado tayo, meron tayo dito yung toothpick. Test natin. So, okay, malinis na itong ating toothpick. So, hahanguin na po natin itong ating bibingka. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating bibingka recipe. So, medyo mainit pa siya. Ang gagawin natin, i-rub natin ng margarine or butter sa pinakatop. So, habang mainit pa siya, i-rub natin ng butter or margarine. So, ako, ito yung gamit ko, Star Margarine. Nabili ko ito sa Philippine Store. Kasi ito yung nakagisnan kong lasa ng bibingka nung maliit pa ako. Pwede rin yung butter. Kasi minsan, wala naman tayong mabili pag nasa ibang bansa tayo. Mahirap humanap ng Star Margarine. Then, ang gagawin lang po natin dito, lagyan natin ng fresh grated coconut before nating iserve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!